Yung mga mali ko, tinignan na mali yun. Tinignan mo yun, ano mo, mali na ko yun. Mas lalo kong kagalingan. Pero sino ang nagsisak before fame, fortune? Sa di mga nakakalam ng dancer talaga ako. International. Kaya naman in this episode, aalamin natin kung paano siya nabuo through every setback. Siyempre yung sapatos ko, yung pala yung opportunity sa akin para makapagkapapulit ako ng ibang business. Makapatulog dun sa mismong store eh. Ayaw lang nila eh. Wag, kasi syempre store na. Behind every viral post, there's a story that changed everything. And this is... Sa, Yo. nalugi ka na ba? Oo. Marami. Sobrang... Kasi sa business, hindi lang siya about... Kahit gano'ng kalaki yung kapital mo, kahit piso yan kung mahal mo yung ginagawa mo, mahasaktan ka. Hindi naman pag salitang lugi is yung nalugi lang sa pera. Oo, Maraming ibig sabihin ng maraming lugi department sa yun eh. department. Hindi lang siya basta na... Yung iba kasi pag nakita nila, nalugi ka ba sa... Nalugi ka na? Ano nalugi? Oo, depende. Kailangan siya mangyari kasi mas lalo kang tatalim eh. Kasi sa business, pag lalong mas maraming mali, mas maraming lugi, mas maraming opportunity, mas maganda mo mabaybay yung... Gandang mindset yan. Ganun siya. Kasi yung pagkakamali natin, tayo lang din nagkakamali. Kumbaga tao lang tayo, men. Yung desisyon natin sa buhay natin, tayo lang din yun. Kumbaga, ako di ako natatakot sa lugi. Ah. Kasi doon ko nasusukat kung hanggang saan yung kaya kong gawin. So, masasabi mo bang isa kang failure din dati before ka maging Dami. Kahit yun, hindi pa ako successful, pero kaya ko mabigay ng energy sa kanila. Kasi mahirap magsalitang okay ka na eh. Mahirap magsalitang successful ka na. Kasi lahat tayo mawawala. Diba? Kaya ako, kung tatanungin ako ngayon, hindi ako nagsisi sa lahat ng ginawa ko. Masaya lang akong binaybay ko yung opportunity na binigay sa akin ng Panginoon. Kasi sa dami-daming tao, ako yung nabigyan ng ganito. Kaya ginagawa ko, sinashare ko yung lahat ng blessings ko, idea ko, knowledge ko, na sinasabi ko sa kanila na hindi matapos yung ginagawa natin. Pwede tayo magpahinga. Pero di natin pwedeng pakita sa mga nasa likod natin na mapapagod tayo. Kakasimula pa lang natin, pero ang dami na natin kagad natutunan kay Sana may natutunan kayo kasi yun lang din yung ginawa ko. Wala Oo. akong ibang ginawa. May mga taong nag-guide. Pero sabi ko nga sa'yo, hindi lahat ng tatapik ng balikat mo is okay. Ngayon naman, balikan natin ang nakaraan ni Sa. Ayan. Simulan natin, sino ba si Sa bago siya maging si Sa? Saan ba siya Hindi, lumaki? ano talaga ako, sa di mga nakakalam yung dancer talaga ako. International dancer. Kumbaga, Oh. nadulo ko siya. Kumbaga, like World of Dance, HHI, WSB, lahat ng platform. Way back 2018, 2017, 2016, gano'n, hanggang 2019. Paano ka nakapasok sa ganyang community? Nung high school ka ba? Or Wala. elementary pa Kasi lang? di naman ako nakapagtapos eh. Ano lang siya, type, parang yung kaibigan ko, pumunta siya sa isang lugar, tapos dancer siya. Tapos ngayon ako sumama ako, nagulat ako, isang kaibigan ko yung kuya niya sabi ko, dancer ka na rin. Kasi before, background ng mga kapatid ko, lahat din sila dancer. Ah, kumbaga sa family nyo, Then, na talaga, artist kumbaga, na talaga. nung pumasok ko sa dancer, dun ko na feel yung brotherhood. Na-feel mo that you belong. Yes. Oo. Kumbaga sabi ko sa sarili ko na, ganito pala magkaroon ng kaibigan. Kasi that time, takot talaga ako magkaibigan ng bata ako kasi lumaki lang ako mag-isa eh. Ilang Wala taong akong- ka niyan? Like, ano ako na ito siguro, 17, 16, parang nasa ganun lang din ako. Sabi ko sa sarili ko noon na, kailangan ko mahanap kung anong gagawin ko talaga sa purpose ko sa buhay ko. Kasi ako nga lang mag-isa lumaki sa street. Kaya sabi ko sa sarili ko na hindi, maghahanap na lang ako ng ibang pagkakabisihan ko na alam ko sa sarili ko habang hinakbang ko yan, napupunta ako sa maganda, which is yung pagsasayaw. Kasi isipin mo, biriuin mo tol, wala naman akong opportunity talaga makapunta ibang bansa. Pero nakapunta ako sa ibang bansa, nagamit ko lang ang pagsasayaw. Totoo. Hindi pa biro kasi nag-grand finalist kami ng Asia's Got Talent. At saka Shoutout sa pangarap yun ng grupo mga ko. dancers, ha? Shoutout sa grupo ko, Junior Good Vibes, mamen. Shoutout sa inyo lahat. Kumbaga, nadulo namin. Then, syempre, hindi naman habang buhay. Isasayaw ka, tatanda tayo. Balikan lang natin, onte. Nung bata ka ba, mga elementary ka, may mga binibenta ka na ba during that time? Ano yung mga naalala mong binenta mo? Hindi to talagang literal na kalakal lang talaga ako to. Okay. Parang alam ko yan. Ito yung mga tansutan susunugin mo. Tapos bibilugin mo. Hindi sa akin, medyo may mindset ako ng onte. Mas malikot ako ng onte. Sumasama ako sa may mas mga alam. Okay. Bata ka pa lang. Yung mga ganun. Saan mo nakuha yun? Wala, sa street na lang namin. Sa lugar na lang namin. Kasi pag gising mo sa umaga, may makikita ka nagbabaklas ng
Oo. Siyempre ako, bilang isang bata na walang diskarte, walang gumabay, makikisosyo ako, tapos Uy, ano yan? Yung curiosity talaga eh. Oo, no? hanggang sa mapapasok na ako doon sa mga yun, tapos utos-utosan nila. Okay lang Mm. naman kasi ako basta makakain lang ako sa isang araw. Okay na ako. Ako lang So, naman sinasabi mo, Tol, okay lang mag-apprentice sa mga unang part ng learning sa isang bagay. Yeah, oh, tol, ako kasi tol, kahit hanggang ngayon nag-aaral pa rin ako. Hindi ko pwedeng masasabi na magaling yung dual, wala eh. Hanggang ngayon nag-aaral pa rin ako. Yung knowledge na nakukuha ko ngayon, siguro yun ako nung dati. Mhm. Kasi mas naintindihan ko umapak ng sarili kong paa kasi wala talagang gumaguide eh. Aha. As in, talagang kawalang yan na sagad. Ganun, So, before eh. ka maging dancer, anong ginagawa mo? Hindi talagang BMX talaga ako. BMX naman, okay. Skateboard, Paano ka talaga. napunta doon? Kaya sa lugar Trasher namin, ka rin pala. Trasher talaga ako, Oo. pre. Kumbaga, BMX skateboard, before ko makikita nyo sa mga vlog ko, binibigyan ko ng sapatos yung mga skater kasi ganun din talaga ako dati. Before, mga lang naman yun, 3 years lang ako nagganon tapos ano na ako sa pagkasayaw. Pero nami-miss ko kasi syempre, nabili ko yun, na-afford ko yung lahat na ginawa ko na yun nang hindi ko kinailangan ng pera. Na-build ko yung concrete ko nung bata ako na yun na nakapunta ako ibang bansa, nakapunta ako ganito, nang ako lang. Mhm. Mhm. Walang nag-guide sa akin na talagang, oh, dito. Kumbaga hinahanap mo yung totoong daan eh, no? Yeah, yes. Pero nandyan naman yung mga relative, siyempre, pero iba pa rin kasi talaga ako kasi yung tao. Yung mismo, ikaw yung mismo humarap sa Oo, laban. tol, ako talaga, kumbaga ganun. Nung time na, di ba, sa pagsasayaw mo, syempre hindi naman agad yan, nakuha ka na sa gantong grupo. Paano yung proseso mo of going to other group, to getting to another group, and audition para makapunta dun sa ibang bansa? Hindi, yung time na yun, yung grupo na yun, kami talaga from scratch eh. Kayo talaga nagbuo nun? Hindi ka na tumawid-tawid sa ibang grupo? Tumawid-tawid, doon time na meron ng knowledge, pero doon pa rin ako talaga bumagsak sa grupo na yun kasi yun talaga yung nag-made sa akin sa pagsasayaw. Sige nga, Tol, dalin mo nga sa amin yung kwento kung paano kayo napunta dun sa ibang bansa. Ano yung naging proseso? Ano siya eh, kumbaga, kami yung grupo namin sa pagsasayaw, man. Shoutout sa lahat ng dancer sa Pilipinas. Kumbaga, yung pagsasayaw namin, magandang kwento siya. Pero lahat ng naging kasama ko dun sa pagsasayaw, shoutout kay Mami, kay Lema Diaz, rest in peace. Kumbaga, itong si Mami na to, siya yung nag-guide din sa amin para lumaban sa mga international. Ito ba yung recently na nakita ko may mga nagpo-post ng mga dancers? Yeah. Oo, kasi before dati, dancer ako, talagang umaten ako sa mga workshop niya eh. Parang ang dami nga niyang Philippine ginaid. Kasi ang also. dami ko nakita kahit friends ako, din. sobrang layo ko na ngayon. Kumbaga, iba na ako kasi nasa business side na ako. Nakakita ko. Kumbaga, yung knowledge, kumbaga, sila yung mga mas Nag-guide talaga. guide talaga. So sa tingin mo, malaking tulong din siya sa hip-hop dance community? Yeah, totoo. Kasi, to be honest, siya yung nag-guide sa amin. Mami, pwede po ba kami magpa-critic ng sayaw? Siya yung lagi nagsasabi sa amin na ganito gawin nyo, ganito gawin nyo. Kumbaga, yun doon ko dinala yung sarili ko na mabilis mo ako makuha pag naramdaman kitang love mo kami. Ganun ako. Sa lahat ng bagay, kung saan ako ngayon nakatayo. In-advise niya sa amin nung hinalakbay namin yung pagsasayaw namin na tuloy-tuloy lang. Kasi nung mga panahon na yun, hanggang ngayon naman, hindi ganun ka-supportive yung gobyernan sa dance community. Kumbaga, yun. Ako nga, sabi ko nga sa sarili ko ngayon, babalik ako sa pagsasayaw pero abangan yung gagawin kong competition lang sa... So balak mo pa rin bumalik na pagsasayaw ngayon? Like, ako yun na yung meron, gusto ko yung, alam mo yung sa kasi, hindi ko siya pwedeng ilinya sa, like, artist, rapper, kasi di naman ako ganun. Kumbaga, So support ka lang din talaga doon? Support lang din talaga ako, pero yung sa dancer talaga siya. Kaya, yun yung dream ko, sana makagawa ko ng isang malaking event na lahat ng dancer, competition, Luzon, Visayas, Mindanao. Maganda yun, para may tour ka na rin nun. Yeah, ganun. Tapos habang nagsasayaw ako, nagbebenta-benta na ako sa mga dancer ng mga sapatos. Oh. Ganun ginawa ko. Ano ka nagbenta ng mga sapatos ngayon sa mga Okay. dancer? Kumbaga, gagawin ko, kasi that time cramper ako. Forma, no? Hindi, pag cramper ka, nagka-cramp ka, noong mga panahon na yun, ang uso sa amin na sapatos ng Puma Sud. Puma Sud. Yung classic na Puma Sud na basta maganda yun. Magaling ako mag-ukay-ukay, binibentahan ko lahat ng mga dancer. May mga client ako na mga taga malalayo pa, na mga dancer na may idol sa grupo namin, binibenta namin sila Pumasud. Yun, tapos hanggang sa unti-unti na akong hinahatak ng totoong buhay na kailangan mo na umalis dyan. Kasi nagkaroon akong anak. Doon na lumaban yung sarili ko na... Yung pagiging dancer at yung reality ng buhay. Nung unang nalaman mo na magiging tatay ka na, how does it feel? Ano yung una mong naramdaman? May next level ka nang dapat ganapan. Yun na, yung nagkaanak na ako,
Kinabahan ako kasi di ko alam kung paano ko siya bubuhayin. Kasi di naman kami ganun kumbaga hindi naman ganun kaganda yung buhay namin. Kumbaga laki lang din kami sa kalsada. Kaya sabi ko sa sarili ko na kinausap ako ng nanay ko that time. Sabi niya, kung di ka titigil sa pagsasayaw mo, pag-iwalayin ko kayo ng asawa mo. Oo. Sabi ko, hindi pwede yun. Kasi broken family ako eh. Ayaw mo na rin maulit yun eh. Oo, siyempre bilang sa broken family na bata, man, ayaw mo makita na naranasan ng anak mo yun, di ba? Kaya sabi ko, hindi na pwede to. Ayun, tumigil na ako. Yun. Hindi talaga ako yung negosyante, yung misis ko talaga. Kasi so sila parang siya rin yung nag-guide sa'yo in a way. Ginaid din kami ng mga biyanan ko. Kumbaga, kaya ang dami kong hiwa sa kamay kasi nag-butcher ako sa Blumentritt. Butcher, kumbaga, butcher yung maghati-hati. nagkakalas kami ng baboy, gano'n, nag-iwa. Anong year to? Anong year naman to? Ano to, parang mga 20. Basta sinasabay ko kasi that time yung sayaw ano eh. Parang itong pandemic last year, parang 2020 pandemic na to, yun na siya. Pero ang bilis Ang bilis, pero habang nangyayari yun, tol, nag-hustle na ako sa online. Basta as in, marami na akong ginagawa. Since 2014 pa lang, tamang benta na talaga ako. Ganun kung ano-ano. Basta lahat, damit, clothes, lahat. Nung lumabas na yung anak mo, tol, ano yung na-feel mo? Kasi syempre, tol, bagong hamon na ng buhay. kasi nandiyan na lumabas na eh. Yeah. Kumbaga, eto na yung sinabi ko sa sarili ko na habang buhay na responsibilidad na yan. Hindi ka na pwede mag-no for yes na lang. Kasi bata na yan dinadala mo. Ganun eh. Kumbaga, sa lahat na nagpakatatay dyan, men, shoutout sa inyo lahat, saludo ako sa inyo lahat. Sa mga hindi nagpakatatay, bobo kayo. At gusto ko lang din magpasalamat din sa mga ibang nanay na nagpakatatay. Yeah, sa Shoutout mga sa inyo. nanay dyan na ano. Pero, importante sa akin talaga, bata. Kasi, ako yung batang napagdamutan ng panahon na makumpleto ang pamilya. Nararamdaman kita dyan. Kaya sabi ko sa sarili ko na, pag nagkaroon ako ng pamilya ko, hindi ko pababayaan na mawasak siya. Alam mo, masasabi ko totoo yan. Kasi guys, may isang clips isa sa kanyang content na hinahatid sundo niya talaga yung mga anak niya. Sa busy schedule niya, guys. I think it's really important. Yun. Katulad ako ngayon, hindi ko naman pangarap magkaroon ng sobrang laking bahay. Hindi ko naman pangarap magkaroon ng sobrang daming pera. Ang pinaka gusto ko lang yung banayag lang yung buhay ko. Ako yung taong gusto ko maglakad na nakabagsak lang yung balikat. Baga, wala akong panahon para sa bullshitan kasi maraming bata na nasa likod ko. Baga, kung kaya bigyan ko kayo ng energy, doon na lang sa mga bata. Kasi tol, mas priority sa akin yung education talaga tol eh. Marami akong, to be honest, pinag-aaral ko 13. Kasi yung mga pinsan ko na... Saan ka nang gagaling doon tol na magpaaral ako ng mga tao dahil ba hindi ka nakagraduate? May ganun ba siya factor? Hindi. Kumbaga, sa sarili ko na lang din kasi syempre ako yung nakastand ngayon na meron. Kahit pa paano, na binibiyayaan ako ng Panginoon ng ganito, na hindi ko siya kinikip na sa akin na ito lang kailangan. Kasi maraming mga kapamilya ko, hindi naman kami ganun kayaman na tao na maayos ang buhay ng mga kamag-anak ko eh. Kumbaga, bilang ako yung nandito, pinapanatili ko sa kanila na sama-sama tayo. Hindi natin alam hanggang kailan tong ganito, pero sinasabi ko sa kanila na at least naranasan natin. Opportunity pa rin. Kasi hindi naman habang buhay nandito tayo sa mundo na to eh. Kumbaga, ang akin lang naman, ang gusto ko lang makagawa ng magandang kwento. Kumbaga, hindi na para bahala kayo dyan sa buhay. Ayoko. Kasi, ang hirap. Katulad ako, kahit saan ako pumunta, okay ako, marami akong tropa sa Obrin. Pwede niya ako friendly ka tol eh. Kahit saan magpunta, may tropa siya eh. Kumbaga, ganun talaga ko siya binild. Kumbaga, pag business, mag-usap tayo sa papel. Papel sa papel. Pero kung tropa, tara. Kung paano ka gumalaw, ganun lang din Ikaw ako. tol, as a leader, how do you find your people? Gusto ko parang kabuti lang sila eh. Okay, sige. What do you mean by kabote? Parang bigla lang sumusulpot na, sino to? Ganon. Okay, Ganon kasi ako eh. Lalo na yung mga employee ko, bigla, kasi syempre, pupunta sila sa bahay. Kasi ako yung taong gusto ko sabay-sabay kami kumakain eh. Papaluto ako madami, tapos lahat kami kakain sabay-sabay. Pag di kayo kumain, magalit ako. Kasi, basta, importante sa akin pagkain, gusto ko lagi kumpleto. Ayokong putol-putol. Ayoko next batch. Di bali na madami sama-sama kami. talaga. Ang gusto mo sama-sama madami talaga. kami. Isang buong lamesa kami, araw-araw budel fight sa amin eh. Sarap naman nun. Oo. Tapos ang pinoproblema na lang namin sa amin,
anong uulamin bukas? Uh-huh. Anong lutuin? Araw-araw pagpipigil. Oo, ganun. Ano ba? Kaya yun, pag nakikita ko may bagong tao, sino yan? Kasi ako kahit tropa lang nila, pag niyaya kitang kumain, tapos sinabi mo sa akin, ayoko, bad trip ako nun, ayoko yun. Ayoko, kasi syempre pagkain eh. Ganun sabi ko sa kanila. Ito, mga tao ko lahat, kusa silang binigay sa akin siguro ng nature. Hindi ko sila hinanap. Yung isa nagtitinda na siomay. Paano mo sila na-meet? Like, parang okay to. Eh nga, dinadala lang sila ng mga bata ko. Tapos, may kasama lang sila, gano'n. Tapos napapansin ko lagi ilang kasama. Gano'n. Tapos tatanungin ko, anong ginagawa mo sa buhay mo? Tsaka hindi ako pumapayag na lahat ng employee ko, hindi ko kilala yung magulang. Bakit? Kasi sabi ko sa sarili ko na yung mama nila, mama ko rin eh. Ganda nun. Hindi ako tumitingin na employee ko lang sila na tao kita, hindi. Na sila lang. Hindi. Kumbaga ako, kung sino yung mama mo, mama ko yan. Kung sino papa mo, papa ko yan. Kumbaga Kaya para sa'yo, yung binibuild mo is not just like a company, it's a family. yes, family man, not company. Kasi ang company, merong boss dyan eh. Pero kung family, meron leader dyan. Doon lang ako sa family lang And in ako. a family, bro, dyan mo feel yung unconditional love eh. Di ba? Exactly, totoo yun. Ako lagi ko sinasabi sa kanila na may mga panahon na malungkot ako. Pag nakikita ko lang buo lang kami sa studio, tapos malakas kami mag-triplat, ansaya ko na agad eh. Kumbaga, iba yung relationship na ginawa ko, hindi lang basta nagtatrabaho lang kami para lang sa pangsarili ko. Hindi. Lagi ko sa kanila sinasabi na, next, hinahamon ko na nga sila eh. Anong mga business niya gusto nyo tayo? May mga ganun na. Kasi gusto ko yung iba, gusto ko ikaw, ganito ko rin sa akin, hindi pwedeng sumasama ka lang, ayoko ganun. Ako, ganito ako mag-train eh. Like si Bitoy. Si Bitoy, wala siyang idea sa pag-business kasi varsity player siya. NCCA siya eh. Basketball. Like, rich kid tong batang to. Hindi ko siya tinrain na, Toy, gawin mo to? Toy, gawin mo to? Hindi dapat ganito ka. Hindi ako ganun magturo eh. Papabayaan lang kita. Ipapafeel ko lang sa iyo yung ginagawa ko. Ayokong mag-decide na, halika dito, gawin mo to. Hindi ako ganun magturo talaga. Pinapapil ko sa kanila na, eto yung ginagawa ko, hindi ko na para ituro sa'yo, nakikita mo na, gawin mo na lang. Ganun kasi ako, kumbaga, mas gusto ko yung nagbibida-bida agad. Ayoko yung nagtatanong. Kumbaga, I'll show you how to fish and I'll teach you how to fish and do it. Ganun Diba? siya. Kung hindi ka makakuha, go lang. Go lang. Kasi Kaysa ikaw yung kukuha Oo, ng ano sa kumbaga, kanya. ang ginagawa ko, walang perfect eh. Kumbaga, hindi tayo lahat perfecto. Wala akong nakilalang ganun. Kumbaga, sinasabi ko lagi na, gawin lang natin ang gawin kung ano yung ginagawa natin. Kasi, perfect mo naman siya eh. Pero, masarap yun naman na perfect mo na, ayun, kalmado lang kayo. Pero paano ka naman nakikipag-deal with sa, syempre, may mga times na okay yung mga staff, di ba? Pero pag napapansin mo nag-iiba na yung ugali, kasi may mga ganyang mga Normal. encounter. Hindi, isa lang sinasabi ko sa kanya. Like, marami na rin akong employee na naging ganyan. Na sinasabi ko sa kanya na ayokong mapasa ko yung energy sa'yo. Kasi ayokong pumasok sa akin yung ganun pala. Ayokong pumasok yung energy mo sa akin. Kasi wala akong paki sa'yo. Kumbaga, as of now naman, wala ako talagang employee na naging ganon. Buti naman. Nagagalit lang ako sa kanila pag di sila, like, hindi nila inuuna yung pangsarili nila. Like, kailangan malinis sila eh. Yung lagi sinasabi ko sa kanila, gusto ko pati hygiene nyo, ganon. As in, Talagang parang tinuturuan mo talaga sila with Oo, tol, everything. kumbaga, nagagalit ako sa kanila pag, halimbawa, kumbaga, di nila pinifeed yung sarili nila kasi wala naman silang ginagastos. May mga pera sila, ginagawa ko sa kanila, lagyan mong value sa sarili mo. Kasi, kahit sabihin mong sobrang ano mo, kung yung sarili mo, hindi mo maayos. Alam mo, tol, napansin ko kasi syempre ikaw wala nagturo sa'yo. Pansin ko sa mga gantong klaseng tao na naghanap ng way nila through the success. Pag nandun na sila, sinishare talaga nila yung knowledge nila with other people. Para at kasi least, hindi na sila mahirapan din. Kasi ako yung tao kasing tumatanggap ako ng mali eh. Pagalitan mo ako, okay lang ako eh. Hindi ko siya, kung pagalitan mo ako, awayin mo ako, hindi ako magagalit sa'yo. Tangin na love mo ako kasi pinapagalitan mo ako eh. Gets Kumbaga mo? concern ka, out of concern yan eh. Mas gusto ko yung taong pinapagalitan ako kumpara sa mga taong lagi lang nakayas sa akin, goods lang ako, maganda yung ginagawa mo. Ay, hindi. Mas takot ako dun. Pero yung taong sinisita ako lagi, mas okay ako dun. Kasi ibig sabihin nun,
ano siya, willing siya to improve the Yes. idea. Kaya nga sinasabi, Hindi lang oo lang ng oo kumbaga, sa'yo. doon mo makikita na yung kasama mo na yan, mahal ka niya kasi bakit? Kahit sabi mo mas marunong ka sa kanya, tinatapik ka niya kasi love ka niya eh. Kasi kung di ka love niyan, papabayaan ka lang yan. Bahala ka sa buhay mo dyan. Diba, ganun lang siya eh. Tol, ngayon with the people that you handle, anong message mo for them? Sa mga tropa kong kasama short ko message ngayon? lang. Oh, short message lang. Sinasabi ko sa... Maraming salamat, par. Hindi ako payag na ako lang ang panalo. Lahat tayo. Kailangan eh. Kumbaga, may kanya-kanya kaming vision sa buhay. Lagi ko naman sinasabi sa kanila na magsabi lang kayo kung anong gusto niyong gawin. Nandito lang kami dalawa ni Bitoy eh. Dalawa kami eh. Kumbaga, mas malakas yung power namin pag dalawa kami magkasama. Kaya sinasabi ko sa kanila, kung gusto niyo mag-aral, mag-aral kayo. Katulad ngayon, may dalawa kami employee graduate na. Si Dan Rev tsaka si York. Yan yung mga bata talaga. Congrats sa inyo. Graduate sila. Then, yun yung mga taong, yung mga bata na yan, talagang naligaw talaga yan ng landas. Talagang natutunan talaga nila yung mga bawal gawin sa kalsada. Talagang literal na skater. Pag umabot sila sa point na naliligaw na sila nung naniwala sila sa kakayanan ko. Thank you. Kasi naniwala sila sa akin. Hindi man ako nabiyayaan ng mga ibang opportunity, pero yung opportunity na binigay sa akin na makasama ko sila, that's enough na yun. Okay na ako dun sa lahat ng kasama ko ngayon sa business ko. Like, internal ko, Kalafam, Kala Richmond, mentor ko sa marketing, Sininong Chicken. Etong dalawang tao na to, sila yung nag-guide sa amin ngayon kada may sasalpukin kaming gusto namin gawin eh. Bago kami magtrabaho, kinoconsult namin sa kanila. Sila yung mga taong pinapagalitan kami pag naliligaw kami. Kasi ang dami nating ginagawa. Minsan nawawala na yung priority. Tsaka, importante talaga na kailangan alam mo kung sino yung mga papakinggan. Kasi minsan ang dami ring nagsasabi, pero minsan alam mo dapat ako naman, kung paano ko gumabay tumingin sa ganyan, tinatanggap ko lahat yan. Kasi nalalaman ko, kumbaga, alimbawa, katulad ako, sobrang daming businessman na nakakausap ko. Yes. Sobrang daming meeting. Hindi kasi ako mapanghusga eh. Kung ano yung sinabi mo, yan na yan. Yan na yung papanindigan ko. Halimbawa, may diniga ka sa akin ganito. Yan na ako. Wala na akong dapat paliwanag. Kumbaga, maniniwala ako sa lahat ng sinasabi nyo kasi yung kayo eh. Kumbaga, ang hirap rin kasi talaga maging negative sa isang tao pag once na may nagkwento sa'yo. Totoo. Kasi ako, tol, kung tatanungin ako, kung kinakausap ako minsan, pag may depende pa rin sa tatanong nila kung ano sinasabi ko sa kanila. Pag tinanong nila ako, ganito gagawin. Paano yung ganito? Lalo na pag about business, lagi ko sa kanila sinasabi na mas masarap pag-usapan yan pag nakaupo talaga tayo sa lamesa. Nasa lamesa tayo. Importante yung environment din eh. Kasi freedom eh. Kumbaga, ang business hindi lang naman basta siya pera. Nandun na tayo, pera pa rin pinag-uusapan, pero kailangan yung mental health mo nandun pa rin sa love. Para di ka mapunta sa mga pag-greedy mo. Kasi doon ka mapupunta doon pag hindi mo inisip yung love eh. Kumbaga, puro money lang, hindi mo na mapapansin na dahil mo na nababangga. Oo. Parang masyado ka lang doon nakafocus, hindi ka na naging aware sa mga nakakasama mo. Yeah, ganun Diba? na siya. Kumbaga, kaya sinasabi ko sa lahat ng hustler na nagbebenta, na nagpapasalamat sa akin, maraming salamat rin sa inyo kasi at least kahit papano nakaraos tayo sa mga ginagawa At the same time, guys, kung makikita nyo sa mga contents din ni Isa, tinuturuan niya yung mga sellers niya. Tatawagan niya, kamusta yung kita mo at this week? Ano yung nangyari? Yeah, and relationship. everything. Yung relationship talaga eh. talaga. Paano mo nakuha yung ganong approach mo sa mga sellers mo? To? Bigla na lang siya sa akin lumabas eh. Kumbaga, eto nga, may dati akong mentor. Ang gusto ng mentor na to, kalabanin ko lahat. Okay. May isa akong mentor, na ang gusto naman niya, kampihan ko lahat. Oo. Gets mo? Dalawa Evil. yun eh. Oo, eh. Magkaiba. Oo. Yin yang silang dalawa. Oo. Nung pinakinggan ko tong partner ko na to na kalabanin ko lahat, hindi maganda yung run na nangyari sa akin. Pero at least tinry mo. Oo. Pero naloko niya ako ng sobrang laki. Gets. Ngayon, bumalik ako ng sarili ko. May lumapit sa akin na mentor ko ulit. Pero ang nakuha ko naman dito sa mentor ko na to, freedom. Ay! And priceless ang freedom.
freedom ako. Oo, freedom tayo. Peace of mind, Yeah. freedom. Mamimili ka dun sa dalawa na yon. Etong kabila, dito ka sa impyerno. Oo, hindi siya for long term. Oo. Etong kabilang coach, dito ka naman sa freedom, papunta ka sa masayang lugar. Yun, napuntahan ko sila parehas. Pero ito talaga masarap, men, yung freedom talaga. Kasi ano siya ituturo niya sa'yo kung paano ka maglalakbay sa buhay mo. Lahat tayo, nag-aaral tayo lahat. Pero kung bata pa lang tayo, na-accurate na sa utak natin na magiging ganito tayo, hanggang sa paglaki natin, parang mga NBA player, di ba? Simula bata, ginagawa. Si Wemby, simula bata pa lang mag-basketball na yan. Hanggang sa lumaki, hanggang sa NBA na. Yung buhay nila, na system na ng ganun, ng bata pa sila. Kung tayo, nagawa tayo ng ganun, bata pa lang tayo, wala na. Ang freedom, ang hirap niyan ibigay ngayon. Oo. Kumbaga yung freedom to choose what you want to be. Oo, totoo. Ano yung definition mo of success right now in your life? Definition ko sa success? Uloy. Hindi pa ako successful. Kumbaga, wala. Ang hirap kasi magsabi ng ganun eh. Kumbaga, ako, ang sabi ko nga sa inyo, di ba, enjoy na natin yung life, pare. Kumbaga, lahat-lahat naman tayo may kanya-kanyang battle. Kumbaga, ayoko paramdam sa inyo yung energy ko sa ganun. Kasi hindi naman lahat maintindihan ako. Sige nga. Paano ba nag-enjoy si Okay. Sam sa life niya? Ipakita mo sa akin yung day-to-day na minimum of enjoying life. Yung definition of success. Definition mo of success. Hindi. Gigising ka muna. Ito, okay, Pagkagising go. Isang buong araw na gagawin isa. Yes. Bigyan mo sa amin yan. Paggising ko tulog ako kinagabihan ng alas 12, gabi. Tulog Okay. ako. Alas 12 ng gabi. Kahit anong oras yan automatic, 9:30 nakatayo na ako niyan. 9:30. Gagawin ko niyan, ligo na agad ako. Kasi 10:30, may ihahatid ako mga bata, which is yung mga pinsan ko, yung mga anak ko. Hatid ko muna sila sa school. Pagdating ko sa kanila sa school, babalik ako sa bahay. Okular ako doon ng post-bidding namin kasi may nag-flow pa rin sa bahay namin ng business pa rin sa sapatos pa rin. Post-bidding sila nag-asikaso ng online orders. Okular ako doon. Pagtapos ko mag-okular, punta ako sa store. Work ako ng store. Pagdating ng mga 3 or 4, alis ako ng store. Workout ako 1 hour lang. Isusundot ko. Hindi po pwedeng hindi ko sundot yung workout kasi ang kalaban ko dito sarili ko eh. Totoo. Utak. Oo. Kumbaga kailangan ko maging ma-feed yung katawan ko na healthy pa rin kahit Kailangan sobrang dami kong testosterone. ginagawa. Yeah. Para mas sharp. Kasi di mo alam yung battle mo araw-araw eh. Yes, exactly. Then yun, workout ako 1 hour. Mga 5:30 doon ako sa store niyan. Work ulit. Pag uwi ko sa bahay, mag-trip lang kami ng mga tropa. Tapos tulog, ganun ulit. Repeat. Ayun, ganun ko lang ini-enjoy yung buhay ko. Hindi ako masyadong tao. Kumbaga, ang akin, mabigyan ko ng department lahat ng ginagawa ko sa araw-araw ko. Yes. Okay, enough na ako doon. Kumbaga mabalanse mo eh. Diba? May enough na ako doon. Kumbaga, number 1, hindi mo kakalimutan magpasalamat palagi. Lagi ka magpapasalamat kasi sa paggising mo pa lang sa umaga, malaking blessing na sa'yo yun. Ganun ko siya tignan. Hindi sa akin blessing yung mga ganto-ganto. Nandun tayo, blessing yung mga yan. Material or ano, pero yung paggising mo pa lang sa umaga, di mo ba na-appreciate yun? Bawat tao talaga may iba't ibang klase ng perspective ng success. Kayo magde-design yan, meron kayong Kumbaga, freedom. itong sa amin namin, yung pinagkikwentuhan namin, ito kami. Kung mawirduhan man yung ibang tao sa definition mo ng success, so what? Diba? Ito yung success for me. Oo, Diba? Yan ba yung iba- success sa'yo? Oo. Iba yung reality ng bawat tao. Talaga, iba-iba tayo ng SIM card, dol. Ikaw, tol, saan mo nakuha yung balancing of life? Pagiging tatay, pagiging yung health mo, yung business mo. Kasi it's really hard to balance everything in one day. Kasi dati, tol, ang ginagawa ko lang, business lang. For sure. Gusto kong i-feed yung sarili ko. Hindi, gusto kong maging ganito. Gusto kong maging mayaman, gusto kong maging ganito. Na, hindi pala ganun yun. Okay, dinagdagan ko yung agenda ko kasi dati, like, nagninigarilyo pa ako, nag-aalak ako. As in talagang rockstar. Kumbaga, hindi ko iniisip na may mga batang lalaki kung maabutan pa ba ako niya, baka atakihin na lang ako bigla. Kasi, kaya ako nag-workout din, ninalagaan ko sarili ko. Kasi lahat ng kamag-anak ko namatay lang sa heart attack eh. Ayoko matulad sa Ayaw mo na madamay. Ayoko yung ganun. Kumbaga, Abot. sabi ko, kailangan ko alagaan sarili ko. So, binalansi ko na rin yung pamilya, yung sa mga bata, sa mga kids. Kumbaga, ginagampanan ko talaga lahat. Kasi,
bata pa tayo eh. Tsaka hindi natin talaga alam kung hanggang kailan lahat tayo dito, tol. Nagkakagulo na sila. Di ba? Kumbaga, sabi ko nga, panataliin na lang natin, kalmado na lang tayo lahat. Tol, ano ma-advise mo doon sa mga young hustlers na pag bago ka pa lang sa hustling, medyo nakakalimutan mo rin i-balance yung mga bagay-bagay kasi masyadong focus eh. Kung nag-hustling ka, binata ka, swerte mo. Ituloy mo yung pag-aaral mo habang nagtitinda ka. Kumbaga, pag sa tunay na buhay ka na, pare, kailangan din talaga ng education. Hindi yung pwedeng purong street lang eh. Hindi yung pwedeng purong tangay na mautak lang ako dito. Hindi po pwedeng ganun eh. Kailangan mo siyang balansehin lahat na kung di para sa'yo, hindi para sa'yo. Kumbaga, hindi mo kailangan madaliin lahat ng pupuntahan mo. Kumbaga, enjoy lang talaga siya, pare. Wala ako ibang masasabi kasi yun lang talaga yung ginagawa ko. Kahit yung downfall mo in life, you should enjoy it. Ay, Diba? oo, Yun yung mga mali magpapaganda ko, ng storya mo yung mga eh. mali ko, hindi ko Oo. tinignan na mali yun. Tinignan ko yun, alam mo ano, gasolina ko yun. Mas Ticket. lalo akong gagalingan. Mas lalo akong lulubitan. Kasi, pag mas maraming mali, mas maraming malupit na mangyayari. Tsaka mas maganda yung kwento. Ang pangit naman kung puro tama lang yun. Ano yung may cheat? Naka-cheat code ka, no? Di ba, Brian? Now, let's dive into your business, your company, sa restoration. Ngayon, paano ka nag-come up doon sa sa? Saan ba nakuha ang sa? Doon nga, sa dancer. Kumbaga, tawag na sa akin. Kasi dati tumatumbling ako eh. Talagang tumbling din ako that time. Kumbaga 2013 pa lang yata yan, 2014. Tinawag ka ng sa? Oo. Kumbaga may mga video ko dati ng ganyan sa Facebook ko kasi yung old na Facebook ko, nandun lahat ng video ko simula bata ako. Talagang yan talaga tawag sa akin. Ba't ka nag-decide na yun yung magiging pangalan ng company mo? Hindi kasi, dati kasi nagbibenta ako ng jacket, nagbibenta ako ng ano, sa talaga natawag nila sa akin. Ganun. Jacket muna bago sapatos. Actually, lahat nabenta ko na eh. Tulad ng isa-isahin nga natin. Oo, Bigyan mo ako top 5. Ano mga binenta mo top 5? Nagbenta ako ng mga streetwear. Streetwear. Nagbenta ako ng mga jacket. Jacket, Vintage. vintage. Nagbenta ako ng vintage cup. Vintage cup. Nagbenta ako ng mga vintage t-shirt. Like, nagbenta ako sa IG. T-shirt. Nagbenta ako sapatos. Dami. Lahat, tol. Lahat Oo, na siguro. pinasukan mo talaga. Pinasukan talaga. Kumbaga, wala eh. Yun yung binigay sa akin yung game eh. Paano ka napunta sa sapatos naman, tol? Bigyan mo nga kami ng onting narration. ng Nalugi ako sa jacket. Talagang sobrang mali yung nangyari sa akin nun. Kumbaga, yun yung panahon na hindi pa talaga kami marunong mag-business. Malakas lang ako magbenta pero di kami marunong maghawak ng mga sales. Yun, unang binenta ko, mga sapatos ko. Kasi dancer nga, marami ako sapatos talaga, gano'n. Oo, kailangan eh. Oo. Binenta ko lahat yun. Tapos, nagkaroon ako ng 12K. Oh. Ayun, niluloy-tuloy ko hanggang ngayon. Sabi mo yung mga ganong downfall talaga, yan yung reason of Yung opening minsan, another opportunity. opportunity. Alam mo, minsan nandun lang sa kwarto mo yung opportunity, hindi mo alam. Isipin mo yung sapatos ko, yung pala yung magiging opportunity sa akin para makapag-come up ulit ako ng ibang business pa. Ang gandang story nun. Bro, tignan mo, tumaas yung balahibo ko doon, bro. Hindi talaga. Kahit ako tol, hindi ko rin akalain na yung mga sapatos ko na mga nandyan na nakatabi na gamit ko dahil sa sayaw. Yan pala yung magbibigay ng ilaw sa akin ulit para makagawa pa ako iba mong... So, after mo magkaroon ng 12K, paano ka nag-double up? Hindi, kasi ako talaga eh. Bawas lang akong pangkain dun, tsaka pambiling pampers ng anak ko. Pinili ko na ulit. Ilang Tapos, pairs naman? Isang sako-sako pa lang yun that time eh. Sako-sako pa lang. Hanggang sa nirol ko ng rol, tapos napapansin ko, ang dami ko na sapatos. Lumalaki na. Oo. Yung time na binenta niya lahat ng sapatos niya, ngayon, ang dami niya sapatos bigla. Kaya sabi ko sa sarili ko na, hindi. Kailangan ko siya, yan na, pumasok na yung mga tauhan na iba-iba. Yan nga, hindi mo alam kung sino yung mga makakapasok sa'yo. Kumbaga, naloko rin ako ng mga employee ko, nanakawan din ako. Normal. For sure, ang daming proseso niyan. Madami. Pero sabi ko nga, kung may nagawa naman sila sa akin mali ng mga dati, tapos na yan eh. Oo. Wala akong sama ng loob Kailangan sa mo na lang problemahin is kung paano mo gagawin yung future. Kailan mo na-realize na, ay, parang pwede ko palakihin tong sa restoration na to with shoe. Na-realize ko siya nung, hindi, tuloy-tuloy lang talaga siya, pre. As in, hindi ko na rin naramdaman kung paano ako nakapunta doon. Basta ang ginawa ko lang. Parang, basta binakbakan ko na, nagulat ka na, at then dito ka na. Oo, sabi ko sa sarili ko, dati nga, nung nakaraan niya, naka-coach kami dalawa ni Bitoy. Angkas ko siya. Oo. Sabi niya sa akin, dalawa lang kami. Oo. Sabi niya sa akin, Tol, gago, may sasabihin ako sa'yo. Baka hindi mo alam.
Sabi ko, ano yun? Kaguli mo na yung store natin, ha? Mm. Din ako, syempre, bilang ako, si Sa, namin sabi ko sa'yo, talaga na tumuloy yung luha ko. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin sa akin nag-i-insync yung nangyayari sa akin eh. Kumbaga, ini-enjoy ko pa rin siya eh. Kasi sabi ko nga, di ba, lahat pwede mawala. Ayoko siyang i-keep sa sarili ko na eto na ako ngayon. Kaya sa lahat, Now, Tol, nung una mong nakuha yung branch mo, kwentuhan mo kami paano nangyari yun. biglaan yun, pare. Mhm. Like, okay na lahat ng system ng business ko. Concrete na lahat. Sabi sa akin yung misis ko na, pwede na tayo maghanap ng store. Yun. In one day. Eto na. ah. Sakay akong tricycle sa amin sa 13. Patid ako sa SM. Tansa ako nakatira. Punta ako ng SM 13. Pagpunta ko sa SM, bumili muna ako ng kape. Bili ko ng kape. Paglabas ko, kasi chismoso ko tol eh. Ano ako, ma-shosyo ko eh. Ano yan? Eh, nakita ko doon sa may gasolinahan, may naglilipit na natanggal yung mga kaldero, yung mga pinto, nilalabas, yung mga ano. Eh, di lapit ako doon. Sabi ko, ano po yan? Ah, hindi. Alis na ako. Ayoko na magtinda. Tanda ko na kasi, sabi ni nanay. Yun. Pinapaupahan po yan. Oo, pinapaupahan yan. Wala pang nakakaupa dyan. Ang may-ari daw yung tubigan. Then sabi ko kay tita, doon, ta, pinapaupahan niyo po yung kabila niyo. Oo, wala pa nakakakuha niyan. Eh, pagtawag ko doon sa matanda na may-ari mismo kay tita Sharo sa'yo, tita, nakalimutan yung pangalan niya. May nakakuha na daw. JNT tsaka Plush. Ito no. Ito yung store ko Okay. Yung store ko, tinrabaho ko lang siya binigay talaga siya sa akin ni Lord. Thank you, Lord. Binigay talaga siya sa akin kasi one day, na sinabihan ako ng asawa kong umanap ng store, mismong araw na yun nakakuha ka store. Harapan pa ng SM3. Nakalaan maluwag ang daan. Yeah, totoo. Kung para sa'yo, para sa'yo. Para sa'yo, para Ganun talaga. sa'yo. Eh, ito na. Pinapapunta ako, may date na binigay, pinapapunta ako sa mismong araw na yun, hindi ako nakapunta. Din ngayon nagalit sa akin, sabi bibigyan na daw niya sa iba kasi yung matanda, kumbaga may edad na rin, syempre. Hindi ako nakapunta. Bigyan pa ako isang pagkakataon pa ulit. Pagpunta ko doon, alam mo paano ko siya nakuha. Tol, naiyak talaga kasi ako kasi first time ko magkakaroon ng ganun. No. Sa street lang ako Malaki yun. sa street lang ako Malaki move yun. sa street lang ako nagtitinda dati. Kukunin na daw ng flash. Courier rin. Sabi ko, baka pwedeng sa akin yung ilang bubigay kasi ano ka ba, ganyan, tinanong niya. Pinakita ko yung mga vlog ko sa kanila. Tapos, yung anak niyang, apo niya, kilala ako nung apo niya. Nanonood sa akin. Hindi, Nay, siya yung sinasabi ko sa'yo, di ba gusto ko dati, sabi ko sa'yo, gusto ko magtinda ng ganyan-ganyan. Siya yun, ganito. Yun. Tapos sabi niya sa akin, pasalamat ka, idol ka ng apo ko. Pero ang galing, no, na isipin mo yun yung energy na naabot mo sa kanya without you knowing na yun pala yung impact. Oo, kasi kung wala yung bata na yun, wala akong store. Wala, tol. At saka, for sure, naisip matanda, may purpose yung ginagawa nito na content. Oo, yun. Kaya nung sabi ko sa kanya sa may-ari ng store, papagandahin ko po ng todo yan. Talagang sinagod ko talaga. Pinaganda mo talaga. Talagang, kasi first time ng store kalsada lang. Dati tarpaulin, ano lang kami, tolda. Tapos pag umulan, hindi kami pwede magtinda. Lang, kumbaga, setup lang. Setup lang sa kalsada. Minsan pinapaalis pa kami. Normal. Pero dating sa point na ikaw na. Pag dumating sa'yo na ikaw na, anong gagawin mo? Paano mo siya papagandahin? Katulad sa... Kumbaga, paano mo siya if-feed ng nakakuha ka ng ganyan ng ang saya mo lang. Kasi ang hirap mahirap makipag argument sa iba eh. Kumbaga, ako ayoko talaga hanggat maaari. Sabi ko nga, sana dumating sa point na lahat ng nagbi-business na mga street hustler katulad ko, na dalhin nyo yung sarili nyo sa maayos. Huwag nyong dalhin sa ibang way. Nagbebenta tayo. Hindi tayo, iba, kung sila nakikita nyo silang ganun, sila yun, kasi art nila yun. Hindi sila businessman. Huwag nyo silang gayahin kasi nagbebenta tayo. Kailangan yung sarili lang natin yung finipid natin. Sarili mo lang magbigay ka ng energy mo. Kung alam mo katrabaho mo, ka-circle mo, alam mo sarili mo nandun sa community na pagbebenta, huwag kayo magtaguan ng idea kasi di nyo naman madadala sa hukay yan. Totoo. Magbigayan tayo ng idea Baga para hindi mas ka naman maganda. maubusan. Unlimited yan. Gift from God. Diba? Tol, Unlimited ngayon, yan. bigay mo naman sa amin yung araw na bubuksan na talaga yung sa... Ay! Soft opening, sabi ko sa'yo. Soft opening, bro. Hindi ko expected Inarate yun. mo naman sa amin. At eto na. Yung store ko,
meron na akong store. Ano kasi ako masurprise ako Okay. Like, yung store ko, nandyan na siya, pero di ko pa siya pinopost. Wala pa masyado may alam. Yes. Kahit my day sa Facebook, hindi ko siya my day. Tiniis kong ipid ko yung sarili ko na ito lang. Nung okay na lahat, hindi sa akin, shoutout kay Kuya Ford, yung gumawa ng store namin, may sarili kaming contractor gumagawa ng lahat ng store namin, kaya pare-parehas siya. Hindi nila sa akin pinakita yun. Surprise. Makulit ako. Gusto ko talaga nandun ako. Wala na, hindi nila sa akin napigilan. Tapos nung sabi sa akin ni Bitoy, Bal, sa isang araw, opening na tayo. Eto na. Go! Laki lahat ng stock. Siyempre ako bilang isang magkaroon ng store. Oo. Excited, tol. Kahit sino eh. Gusto ko nga First matulog. branch, bro. Gusto ko nga matulog dun sa mismong store Ayaw lang nila Wag, kasi syempre store nga. Ganun, tutulugan ko sana. Ayaw nila. Man, hindi ko expected yung tao. Gagi, ang dami. Sobrang tao. Mga ilan yung estimate ng dami? Dito lumabot sa point na yung highway nung dun sa harapan namin, tol, Lagpas nasakop na Tapos yung mga motor na nakaparking doon sa mga iba-iba sa mga gilid, tol, kinaklam na ng mga tiga-lugar namin. Buti lang, may mga tropa tayo na sa ganyan. Kahit pa paano, natulungan kami that time. Tapos, ang haba ng pila talaga, tol. Simula sa store namin, parang hanggang gasolinahan Ang layo Inabot. talaga. Oo, tol, ang layo talaga. Hindi ko expected. Dinayo talaga. Dinayo talaga kasi isipin mo 13 Martires sa akin, dulo ng Cavite. Layo nun. Nagulat ako, may mga tiga Bulacan, La Union, Laguna, iba-iba, marami. Iba-ibang lugar talaga literal. Kaya sabi ko sa sarili ko na, uy, iba na yung nagawa ko. Ngayon, paano ko sila ngayon mai-feed na ganito lang tayo? Naging kalmado lang din ako. Kasi ako yung taong pag alam ko sa sarili kong nakasuporta ka sa akin, lahat ng energy ko ipapasok ko sa'yo. Ramdam ko nga, tol. Ramdam kong gano'n nga. Ganun ako talaga, kumbaga, ipapasok ko lahat ng knowledge, hindi ako magtitipid sa'yo. Nasa sa'yo na yan. Kung ano Paano yung mo siya magagawa. handle? I-handle. Yun lang din talaga. Enjoy. Enjoy. Pero ang lang. sarap sa feeling no? First day, first branch. Ano yung moment na naalala mo nun, tol, na hindi mo makakalimutan ng araw na yun? Nung nasa labas kami ng store, inakbayan ako ni Bitoy. Sabi niya sa akin, Bal, tigyan mo, panis sila. Kasi ang laki, tol. Sobrang laki nung gawa namin. Ang daming tao. Hindi na namin alam kung anong gagawin namin. Kasi that time, talagang yung mga employee, talagang bakbakan. Busy talaga. Busy talaga, tol. Tapos vlog, paglabas ko dun sa labas, sinakbayan ako ni Bitoy. Sabi niya sa akin, Bal, salamat. Nagtiwala ka sa akin. Tignan mo, meron na tayo isang store. Tapos, yung isang store na yun, nire-renovate na yung Manila branch ko. Nagsa-soft opening na yung 13 ko. Tapos wala akong ina-upload. Sumunod-sunod na. Oo, wala akong in-upload. Yun, nakahanap ako ng partner ko sa Manila branch, which is si Papa Kyle. Shoutout kay Papa Kyle. Sa Team Papa, shoutout sa inyo lahat. Mga papa natin na yan. Tol, ano yung pinaka-challenging part na pagkakaroon ng maraming branches? Sa akin, to be honest, di ako nahihirapan kasi bawat naman branch may partner naman ako. So, kumbaga may nagmamanage. May nagmamanage. Kumbaga, di ako nahihirapan dun. May sistema rin naman kami sinusunod. Marami tayong partnership ng mga tropa natin dyan na talagang sa street lang din. Kumbaga, iba. Like si Papa Kyle, partner ko, iba rin yan. Grabe rin ako tinayaan yan. Ano lang yan, kumbaga, kung di nyo alam si Papa Kyle, nag-walk-in lang siya sa akin. Then nakita ko sa CCTV na nag-walk-in siya, tapos kilala ko na siya. Sabi ko, ito yung idol ko na nagbibenta ng mga ganito. Ngayon, nung nandun ako sa gym, nakita ko sa CCTV, nag-gym sila, pumunta ako ngayon dun. Sabi ko sa kanya, sir, kilala kita, ganyan. Sabi ko sa kanya. Tapos pasahan kami energy, nagkakatugma kami, nararamdaman niya yung nararamdaman ko sinasabi niya. Tapos sinabi ko sa kanya na meron na po akong store dyan sa Tres. Oh, sabi niya, hindi nga, congrats ha. Sabi niya, sabi ko, next po, pagtapos po sa 13, dyan naman ako sa Manila. Isipin mo, out of nowhere. Nag-letter sa akin, baka gusto mo ako maging business partner. Kasi si Papa Kyle, di ko siya alam kung sino talaga siya. Kumbaga, kilala ko siya, nagbablog, pero wala akong idea. Kaya importante, no, if may na-feel kang enerhiya sa taong yun, huwag kang mahiyang, or yung pride mo na, di, ako na to. Hindi. Diba? Kumbaga, Ako tignan hindi. mo yung Kasi changes na nangyari ako naman, pag nag-open sa akin to, ibig sabihin,
totoo to sa akin. At the Ganun same naman time, ako. tol, ikaw yung lumapit eh. Oo, 'Di ba? kumbaga- Ikaw yung nag-approach, iba yung energy rin na nabigay. Kumbaga mo. sinabi niya sa akin, sige, ganito, yun. Grand opening ng store ng 13 Martires, tol. After 1 week, Manila branch naman sa opening. From 1 to branch, bro. Ngayon, ilan ang branch mo? 5. 5. in just ilang years to? Ulong years, 8 months lang eh. 9 months. 9 months. Yun lang. So, Oh, consistent lang congrats. din. Marami ring taong nagtiwala. Kumbaga, siguro, kundi dahil din sa kanila talaga, wala rin ako dito. Sa mga tropa natin na nasa likod, maraming salamat sa inyo lahat. Kilala nyo na kung sino kayo. Yeah. Ang number 1 sa business talaga, mag-build ka ng connections. Family. Before anything else, let's talk about, guys, kung di nyo ba napapansin, nakita nyo ba kung ano yung suot ko ngayon? 'Di ba? May kita nyo, guys, ano yung nakasulat? Let's talk about anong plano mo dito with your clothing? Sa clothing brand ko talaga, men. Kaya napapansin nyo, ang pangalan ng page ko is Sa Restoration Jacket. Mhm. Kasi ang pinaka-dream ko sa sarili ko, maging designer ako. Okay. Kasi way back sa panahon ng mga lola ko, like mga lolo ko, nasa shooting talaga kami. Mhm. Sila yung gumagawa ng mga enting kabisote, ganon. Kumbaga, may pangalan yung pamilya namin sa ganyan dati, that time. Kumbaga, yung tito ko nga na LGBT, napalabas yung buhay niya sa magpakailanman eh. May ganun. Oh, kumbaga nasa movie. Kaya yung mga ninong namin dati, yung mga artista, mga ninong namin, like sila Benji Paras, ganun yung mga ninong ko. Kumbaga, nasa ganun kami dati. Sa artista rin, kumbaga, nasa film din. Tapos nakikita ko sila gumagawa sila ng mga costume ng mga ano. Bata pa lang ako nakakita na ako ng ganun. Kaya magaling ako gumawa ng mga kung ano-anong trip ko lang. Like customize. Kaya sa restoration jacket, marunong ako mag-restore ng Mag-restore. kahit ano, bag, So ngayon, sapatos, ito, balak mo ba maglabas ng mga one yan, collections? maglalabas ako ng collections ko, ng merch ko nun sana yakapin nyo. Itong mga suot namin, kumbaga, dinededicate ko to kung sino ako. Kumbaga, may makikita kayong mga merch natin na ganito. Hindi siya masyado mo-design. Kasi ano talaga eh, kumbaga, lahat kaya suotin yung brand natin. First time ko papasok sa clothing industry. So Maraming yun ang salamat. balak mong i-expand ngayon. Mas etong clothing industry. Kasi guys, kung di nyo tatanungin, hindi lang to up and down ha. Meron din silang socks, bro. Meron din socks. Kompleto siya, guys. Cups, socks, jacket, hoodie, t-shirt, pero di ko pa siya nire-release. Why? May magandang Bakit? palo Bakit? yan. May magandang palo yan. Bakit kaya? Bakit kaya? Hindi, kumbaga, siguro, hindi ko pa siya napapuli din na diin. Kulang pa ako sa idea. Hindi mo pa nasasagad. Yeah. Tulong na rin ng mga tropang mga nandyan na nasa clothing industry. Maraming salamat sa inyo lahat. Di ko na kayo babanggitin. Alam niyo mga malulupit na clothing brand na nag-guide sa atin. Na doon ako natuwa na pumasok ako sa clothing industry. Papasok pa lang ako. Which is wala pa ako nalalabas na brand na damit ko. Pero yung mga like malaking brand dyan na name, alam niyo kung sino kayo. Talagang nasa peak ngayon ng clothing brand. Ginaguide nila ako. Yun yung natutuwa ako na grabe tong community na to kasi niyakap nila ako eh. Like, dito eto may mga production kaming ganito. Hindi sila nagdamot. Baga tulungan talaga. Gaano ka-importante ito na meron kang mentor sa iba't ibang departamento ng buhay? Naniniwala ako sa sarili ko pare na walang nakatagos mag-isa. Lahat yan nakatagos ng may kasama. Ang ganda nun. Pero maraming sasama sa'yo. Pero hindi lahat yan magtatagal. Sasalain at sasalain. Sasama loob mo, normal yan. Manghihinayang ka, normal yan. Kasi hindi natin hawak yung utak ng mga taong sumasama sa atin. Oo. Di mo Pero pag kontrolado once eh. na nararamdaman mo talaga, nakasama mo talaga siya tol, yan yung mangyayari na magkakaroon kayo ng tampuan. Kasi kung di kayo nag-aaway, magkasama kayo sa business, hindi yun healthy. Kasi doon nga hindi magkakaunawaan Yeah. eh. Parang Yeah. in a way may avoidance na Ako, nangyayari. katulad ako, as a leader ng team ko, nalalaman ko yung tao ko kung di totoo sa akin. Pag di niya ako kayang kwentuhan ng broke days niya. Oo. Yung broke side niya. Kung kaya mo kwento sa akin yung panahon na di mo na talaga kaya, doon ako sumusukat ng tao. Kasi kung di mo sa akin kaya kwento yun, Wala. Ikaw nga tol, sige nga, share mo nga sa amin yung broke days mo during binubuo mo yung
sa... Yung broke days namin, ako, to be honest, marami. Pero, Yung ano, gusto to, mo lang ang, i-share, ang oo. pinaka gusto ko i-share nung panahon na partner ko na si Bitoy. Okay. Dumating kami sa point na yung pagkain namin, tol, toyo, suka lang, tas bawang. Eh, kasi madiskarte nga ako talaga. Yung mga lahat ng day, kakain kami na masarap kahit wala kaming pera, kaya namin gawin. Ginawa namin to, nagluto kami ng toyo suka, tapos pinitpit ko yung bawang, nilagyan ko maminta, tapos bumili kaming siomay. Kain kami dalawa. Busog na busog kami. Kumbaga, naranasan namin yun. Dumating sa point na nandun kami sa loob ng kwarto, umiiyak kami dalawa ni Bitoy. Kasi naloko kami ng taong, nagtiwala kami, na naloko kami, pero which is, ginawa naman namin siyang aral or tuition fee sa buhay namin kung bakit rin kami nandito ngayon. Kung di kami kasi naging matalas, wala kami ngayon dito. Oo. Learnings talaga eh. Learnings. Kumbaga, yung problema na nangyari na yung dati, masakit, oo, kasi syempre nagtiwala kami sa taong kala namin tutulungan kami. Na, hindi pala. Kumbaga, normal. Oo. Ngayon sabi ko sa sarili ko na, ayaw namin maghiwalay ni Bitoy. Kasi sinabihan ko na si Bitoy na, Toy, iwan ko na sa'yo yung sa. May ganun na. Oo, talagang malala na talaga. Kasi that time naloko talaga kami as in, hindi na Zero? sasabihin ko, zero talaga, as in zero Ano na talaga. to? Ilang years na ang san nito during that time? That time, parang, way back ano lang to, 2 years ago lang to nangyari. 2 years ago? Pero never kami nag-air sa social media na may problema. Ayoko kasi ako yung taong, ang social media, nakita ko siya sa akin ha. Iba-iba tayo ng pananaw sa Perspective. social media. Nakita ko siya, yung social media, how to make money talaga, pre. Talagang kailangan mo siya, kung magaling ka, marami sa social media na pwedeng gawin na pagkakaperahan. Depende sa'yo kung anong gusto mo. Alin dun? Ang Kung gusto pipiliin mong mong medium. Oo, kung gusto mo nasa ilalim ka, pwede naman. Kung gusto mo nasa ibabaw, pwede naman sa gitna. Sa'yo pa rin yan. Ngayon naman to, from business to motivational content, paano ka napunta dun? Hindi ko alam. Di ba? Kasi from nagdenegosyo ka lang ngayon, biglang... Thank you kasi nagtiwala pinapakinggan niyo ako kasi to be honest, nagtataka nga ako ngayon, ang dami sa akin nagsasabi na, "Kuya, baka pwede mong bigyan kami ng gasolina." Hindi ko alam kung paano ko sila bibigyan ng gasolina kasi wala naman talaga akong ginawa eh. Kumbaga ang pinakaginawa ko lang, binakbakan ko lang ng binakbakan. Hindi ako tumigil. May mga taong tumulong sa akin. Shoutout kay Ninong Chicken. Siya talaga yung nag-guide sa akin kung saan ako pwedeng pumunta. Kumbaga, yung apoy ko, dinagdagan niya pa ng apoy pa na malala. Kumbaga, ganun. Tol, gaano kalaki yung influence ni Ninong Chicken sa'yo? Grabe, lahat. Siguro, sinundan ko lang talaga yung pattern ko sa buhay ko. Dinagdagan ko ng pattern niya sa buhay niya. Kasi si Ninong Chicken, hindi ka lang niya basta sasabihin about business. Mas tuturuan kanyang ilapit sa Panginoon. Kasi si Ninong Chicken, siya yung nag-guide sa akin para mas kilalanin ko yung Panginoon. Kumbaga, shoutout sa grupo namin sa Porbida. Kumbaga, yung grupo na to, hindi lang about Nazareno family. Yes. Doon ko sa kanila natutunan. Siyempre, mga matured na. Mas nare-realize ko ngayon yung makipag-usap kung sino-sinong tao, like dito sa grupo namin na Porbida. Siya yung pinaka-leader dyan. Kumbaga, nakikita ko sa kanya, gusto ko i-adapt yung mindset niya na sobrang peaceful kasi ni Ninong eh. Mukha nga. Kumbaga, sobrang energetic Nung niya. na-meet ko nga siya nung dinner nyo, Oo. iba yung energy ni Ninong Chicken. Kumbaga, ano siya, ayaw niya nang nakalayo ka. Gusto niya, maayos ka. To be honest, parang nga namin siyang, talagang kuya. Pwedeng sabihin tatay, pwede na rin tatay. Kasi as in, sasabunin kami yan. Talagang, pero kami yung mga taong tumatanggap kami ng mali namin, lalo na pag sila yung nagsasabi. Talagang, kasi sila rin yung dahilan kung ba't kami nandito. Hindi kami pinabayaan sa knowledge, hindi kami pinabayaan sa opportunity, binigay rin sa amin kung ano yung mga binigay talagang para sa amin. Tinulungan niya rin kami kung nasan kami ngayon. Kaya, masabi ko sa sarili ko na, pipili ka lang din talaga ng mga taong makakaharap mo, pare. Si Ninong Chicken, iba siya mag-guide. Gaano ka-importante ang spirituality sa buhay at saka sa negosyo? Ako yung taong religyoso rin talaga ako, men. Kumbaga, maano rin talaga ako. Pero, nung mas sumama ako kay Ninong about sa, like, pamamanata sa Panginoon, kanya-kanya pa rin naman tayo ng deliver sa sarili natin kung paano mo siya i-appreciate. Respect pa rin naman tayo kung ano yung nagpapakilig sa'yo.
Kumbaga, hindi kasi kahit hindi ko kaya explain. Kumbaga, hindi ko kaya explain yung gusto kong sabihin dito kasi kanya-kanya tayo eh. Hindi lahat ng tao maiintindihan ako. Kumbaga, sa amin, kumbaga pag kung tatanungin mo ako about sa Panginoon, hindi ko kayang i-share sa'yo kasi iba ako makipag-usap sa kanya eh. Kanya-kanya tayong paniniwala. Kumbaga, ganun lang din ako. Respect the... Kung darating ulit ang panahon na tatanggalin sa'yo lahat, followers, fame, wealth, money, anong gagawin mo? Paano ka magsisimula ulit? Okay lang. Kung pagising ko, ganun mangyari sa akin. Okay lang. Mas masarap ulit. Kumbaga, ako di ako natatakot magsimula ulit eh. Kasi, alam ko naman yung limit ko sa sarili ko pag di ko na kaya. Kumbaga, hanggat humihinga tayo, pahalagaan natin kung ano yung pagising mo sa umaga mo. Kung sumalubong ka man ng sobrang hirap, kunin mo yan. Huwag mong tanggihan. Hindi naman yan yung, hindi naman porkit bumalik ka sa umpisa, sinabi is bawal na ulit bumalik sa kung saan ka galing, di ba? Hindi naman porkit nagkamali ka, hindi ka na pwedeng bumangon. Hindi. Tuloy lang. Kumbaga, normal yan, kasama sa sauce yan. Kumbaga, hindi ako natakot pumasok sa iba-ibang game. Basta alam ko sa sarili kong wala akong inaapakan na tao. Tsaka, alam ko sa sarili ko nandiyan si Lord sa likod ko lagi. Pag may binigay sa akin na work, tatrabahuin ko yan kahit mahirap. Basta alam ko sa sarili ko mag-benefit yan, yung mga anak ko, okay ako dyan. Ano yung gusto mong legacy maiwan mo dito sa mundo? Gusto ko ano lang, peaceful lang kasi ako, pre. Kumbaga, gusto ko energy lang talaga tayo. Kumbaga, masaya lang tayo lahat. Sana, may iwan ko sa mga tao, enjoy lang natin yung life natin. May kanya-kanya tayong palo ng buhay. May kanya-kanya tayong battle. No? May kanya-kanya tayong timeline. Basta ako, ganito ko lang ginagawa yung buhay ko. Hindi ko masyadong siniseryoso. Kumbaga, seryoso ako, oo, pero kalmado lang ako talaga bumira sa buhay ko. Kanya-kanya tayo ng palo. Basta, huwag ka mga abak ng tao. Yung pinakamahirap mong gagawin. Gumawa ka na ng mali, pero huwag kang mamalit ng tao kasi di mo alam hanggang kailan yan malakas. Di mo alam kung hanggang kailan yan nandyan sa baba. Kasi ako yung taong minaliit eh. Oo. Pero nung dumating ako sa point na ganito, yung namaliit sa akin, tinulungan ko. Grabe yun. Kumbaga, hindi siya way sa akin na parang negative. Pag kumbaga minaliit ako ng isang tao, tutulungan kita. Hindi ko gagawin negative. Nung pinaliit mo ako, babawian kita. Hindi. Iaangat kita ulit kung nasan ka talaga. Gusto kong bumalik ka doon kasi may tatanungin ako sa'yo. Kung bakit ka nandyan. Dito mo masasabi kung sino ka talaga. The way ka magre-react pag ginanong ka. Kasi kung ikaw magre-react ka rin ng ganun ka na rin eh. Diba? But you show them na kahit ginanto nyo ako, eto ako as a tao, na mabait ako, maayos ako, eto yung babalik ko kahit Yeah, sabi ko sa'yo, tol, kahit sinong gumawa sa akin mali, tol, okay lang ako. Kasi lahat yan may purpose eh. Baga may nasabi ka sa akin, okay lang. Baka stress ka lang ng mga panahon na yun. Kasi ako yung taong, kung sino yun, ako nakakaintindi. Ako lang, adjustan na lang kita. Kung gusto mo akong kausapin din kita. Baga, hindi naman sa lahat ng bagay pwede mag-away. Hindi naman sa lahat ng bagay pwede magtampuhan. Baga, ako kung nagawa mo ako mali, tao lang tayo, pre. Yes. Exactly. Ano? Yung Panginoon nga, pag nakakagawa ka mali, pinapatawag ka, ikaw naman tao lang. Sino ka ba? Sim. Di ba? Kumbaga, di tayo perfect lahat. Tanggapin mo. Kung nagawan ka ng mali niyan, nag-sorry sa'yo, tanggapin mo. Hindi naman nakakababa ng tao yung magbaba ng plug eh. Sim. Minsan nga, mas maganda pa yung gano'n eh. Totoosin ako ah. Yun yung maturity eh. Oo, kumbaga ako, kung mag-sorry ako, mas gusto ko yun. Kasi mas nalalaman ko yung sarili ko na, hindi, kailangan nito lang pala talaga. Tol, maraming salamat. Last question before natin i-end to. Anong advice mo sa mga taong nagsisimula ng career nila pero as of now lost sila? Stay your lane lang din talaga. Huwag ka muna luminya sa iba. Kung ito yung binabaybay mong papunta, dyan ka lang. Huwag ka muna kumanan kaliwa. Hanggat di mo na perfect yung dinadaanan mo, huwag kang kakaliwa, huwag kang kakanan. Dire-diretso lang. Kasi dadating sa point na alam mo na yung pupuntahan mo eh. Ngayon, pwede ka nang kumaliwa para mag-guide mo rin sila kung saan sila pupunta. Ngayon lang din. Ilan siya kumbaga. Men, ako aaralin ko yung highway ko, nadadaanan ko. Pag naaral ko yan, yung ibang highway dyan, papasukin ko yan. Pupuntahan natin sabay yung gusto mong mangyari. Hindi mo siya pwedeng pagsabay-sabayan. Mahirap pagsabay-sabay, matutuyo ka lang. Maliligaw ka rin eh. Oh, enjoyin mo lang life mo.
enjoy mo lang. Kumbaga, yung struggle kasama, yung failure kasama, lahat kasama yan. Hindi mo maiiwasan yan kasi malaki yung pangarap mo. Kumbaga, normal yan sa taong malaki yung vision na magkamali. Kasama sa atin yan. Kaya importante talaga mahanap mo rin yung mga katulad mo na maintindihan at maunawaan yung struggle mo bilang negosyante or Nakakaintindi bilang dito to lahat ng hustler. Damang-damo ko kayo. Kasi dyan ako galing. Pero pag andito na kayo, ano next? What's up? What's What's up, man? Tol, What's maraming up? salamat sa Tol. Yeah, salamat, thank you. Maraming salamat sa magandang conversation. Yeah. Sana marami kayong natutunan saan kanila pwedeng i-follow at saan Man, kanila follow pwedeng nyo ako sa abangan. Facebook, man. Sa Restoration Jacket. Lahat ng branch ko, meron akong sa Laguna, sa La Union, sa Manila. Abangan mo yung sa Cebu. Abangan mo yun, sabi. Ayan guys, supportahan nyo si Sa mga paparating na Yes, project. yes. At the same time, kung may gusto kayong mag-guest dito sa Listen Kasakich, comment down below and abangan nyo ang live audience natin sa mga darating na month. And ayun, can't wait na makita kayo eye to eye dito sa Q Studios. And i-follow nyo rin ang Q Studios. And of course, Capital Brew. Maraming salamat. And yes, see you sa susunod na Listen Kasakich. Yes, sir. Listen.